Inaprubahan kamakailan ng World Bank ang panibagong pautang para sa Pilipinas na nagkakahalaga ng $800 million o tinatayang 46 billion pesos na bahagi ng tinatawag na Philippines First Energy Transition and Climate Resilience Development Policy Loan. Layunin ng loan na ito na suportahan ang mga hakbangin ng bansa sa unti-unting paglipat patungo sa malinis na enerhiya habang pinapalakas din ang kakayahan ng bansa na makasabay sa mga pagbabago sa klima. Isa itong mahalagang hakbang upang masigurong ang kinabukasan ng enerhiya sa Pilipinas ay hindi lamang mas ligtas at mas maaasahan, kundi mas makakalikasan at abot kaya rin para sa mas maraming Pilipino. Sa ilalim ng programang ito, inaasahan na mapabibilis ang pagpapatupad ng mga teknolohiyang nakabatay sa clean energy o malinis na pinagkukunan ng enerhiya tulad ng solar, wind at iba pang renewable sources. Mula sa kasalukuyang 30% na bahagi ng renewable energy sa kabuuang installed generation capacity ng bansa noong 2023, target na maitaas ito sa 42% pagsapit ng taong 2027. Isa itong ambisyosong layunin na hindi lamang nakatuon sa pagkakaroon ng mas maraming mapagkukunan ng kuryente, kundi sa pagbibigay ng mas matatag na pundasyon para sa enerhiyang hindi nakakasira sa kalikasan. Kasama rin sa mga pondong ilalaan mula sa utang na ito ang pagsuporta sa pagbili at pagpapalaganap ng bagong 1,000 megawatts ng offshore wind capacity. Bukod dito, prioridad din ng programa ang pagpapatupad ng mga energy efficiency measures na makatutulong upang makabawas ng hanggang 5 gigawatt hours ng konsumo ng kuryente kada taon. Ang ganitong hakbang ay hindi lamang magdudulot ng matitipid na gastos sa enerhiya, kundi magpapalakas din sa kamalayan ng publiko hinggil sa kahalagahan ng mas maayos at epektibong paggamit ng enerhiya sa pang-araw-araw na buhay. Isa rin sa mga layunin ng programa ay ang unti-unting paggamit ng mga electrified na sasakyan sa public sector. Layunin nitong magbigay ng halimbawa at maging modelo para sa iba pang sektor upang yakapin ang ganitong uri ng transportasyon na hindi umaasa sa fossil fuels. Sa pangmatagalang pananaw, ito ay hindi lamang makatutulong sa pagbabawas ng polusyon, kundi makapagpapaluwag din sa gastusin sa transportasyon ng gobyerno at maaaring magdulot ng mas mahusay na serbisyo para sa publiko. Isa pang mahalagang bahagi ng loan agreement ay ang isinusulong nitong mga reforma sa electricity market sa bansa. Sa kasalukuyan, isa sa mga pangunahing hinaing ng maraming Pilipino ay ang mataas na presyo ng kuryente. Sa tulong ng mga reformang ito, inaasahang magiging mas bukas sa kompetisyon ang electricity sector, mas epektibo ang regulasyon, at mas makikinabang ang mga consumer sa mas makatuwirang presyo ng kuryente. Bukod dito, isa rin itong hakbang upang mabawasan ang carbon emissions na dulot ng mga lumang planta na gumagamit pa ng coal o iba pang fossil fuels. Ayon sa World Bank, nananatiling isang malaking hamon sa Pilipinas ang pangangailangan para sa mabilisang pagbabago sa sektor ng enerhiya. Bagamat may mga hakbang ng isinusulong ang gobyerno, kailangan pa rin ng mas malalim at mas malawak na mga reforma upang tunay na makamit ang isang malinis, abot-kaya at matatag na supply ng kuryente para sa lahat. Nakikita ng World Bank na sa pamamagitan ng pondong ito, mas mahihikayat ang mga pribadong mamumuhunan na pumasok sa sektor ng renewable energy at makabuo ng mas maraming oportunidad para sa pag-unlad ng teknolohiya at ekonomiya ng bansa. Ang ganitong uri ng loan ay hindi lamang simpleng pagpapahiram ng pera, kundi isang uri ng pakikiisa sa layunin ng bansa na mapanatili ang kaayusan ng kalikasan habang isinasaalang-alang ang pangangailangan ng lumalaking populasyon para sa kuryente. Pinapakita rin nito ang tiwala ng World Bank sa kakayahan ng Pilipinas na maipatupad ang mga kinakailangang hakbang upang mapabuti ang sektor ng enerhiya
kasabay ng pagtugon sa mga hamon ng pagbabago ng klima. Sa kabila ng mga posibilidad na maaaring idulot ng loan na ito, inaasahan din ng publiko na ito ay mapapakinabangan ng tama at may sapat na transparency at pananagutan sa paggamit ng pondo. Mahalaga ring masigurado na ang mga benepisyo ng programang ito ay mararamdaman hindi lamang ng malalaking lungsod, kundi pati ng mga malalayong lugar sa bansa na patuloy na nangangarap ng maayos, abot kaya at tuloy-tuloy na supply ng kuryente. Sa kabuuan, ang panibagong loan mula sa World Bank ay isang hakbang patungo sa mas makabagong, makakalikasan at mas responsableng kinabukasan ng sektor ng enerhiya sa Pilipinas. Sa maingat na pagpapatupad, maayos na pamamahala at malawak na partisipasyon ng publiko at pribadong sektor, maaaring maging tulay ito sa pag-abot ng isang mas ligtas, mas matatag at mas makatarungang lipunan para sa lahat ng Pilipino.